Right. So meron tayong pasyente rito mga kaibigan. Epson L3210, sabi niya walang blue or blue quality problem. So sabay-sabay natin tong i-check mga kaibigan. Yan. So sangkatutak na daw na pagpa-power clean ang ginawa ni client dito. Isa na namang teacher. Pero still din sabi niya wala pa rin. Walang pinagbago. Ano ba ang problema nito? Sabay-sabay natin siyang i-check. Siyempre, una sa lahat, ang gagawin natin ay mag-test print tayo. So marami tayong tanggap today. Laptop, printer. So salamat Lord. And thanks sa lahat ng mga clients natin na patuloy na sumusuporta sa Clint Adams Tech Shop. And of course sa ating YouTube channel. Sa lahat ng mga nag-order, thank you so much po sa ating YouTube store. Wala ko ng papel. Uy, masagi pa. Tang. Alright. So, hindi ko lang alam. Sabi na rin ni client, parang hindi rin ata makakain daw to ng papel. Yun ang sabi niya eh. Parang may natanggal na white whatsoever. Wala naman. So, testingin natin. Syempre, test print tayo. Push reset button. Then, power button. Hintayin natin. Pwede naman. Ay, okay. So parang meron bang nakabara? So yun, nag-jam na siya mga kaibigan. Check natin, baka merong nakabara. So unplug natin. And then buksan natin to. Ano ba ang problema nito? Yan. Nilukot na niya yung papel mga kaibigan, no? Yan. So nilukot na niya yung papel. Ayusin ko lang yung camera natin. Yun o. So nilukot na niya yung papel. Parang may bumara. I do not know if what is it. Ayun. So merong nakabara dito. Kunin ko lang yung gloves ko. Madumihan na naman ang ating kamay. So parang naipit siya. May nakabara dito. Ano kaya 'yon? Ayun. So bumabara siya dito, nagja-jam siya kasi merong na disalign na isang color white gear dito, mga kaibigan. Yan. Sa part na to, ito 'yon. Yun oh. Yan. Na-dislocate siya. Dito. So hindi ko alam kung kita nyo, pero re-realign natin yan dito sa part na to. Yan o. So disalign siya. So kaya niya iniipit. So dahan-dahanin natin ito natanggalin.
So, picturean ko lang kasi kailangan to kapag ka-school. So, ayusin ko lang to mga kaibigan. Disalign siya eh. Yan. So, tanggalin ko muna yung sidings niya. Disaligned. So, tanggalin na lang natin yan mga kaibigan. Yan ang sinasabi ko. Kaya bumabara yung papel kasi na-disalign siya. So, ayusin lang natin. Meron naman kayong paggagayahan dyan eh. So, yun na nga oh, naputol. Picturean ko lang ulit. Kasi kailangan to. So, naibalik na natin siya mga kaibigan. So, ganoon lang naman siya kadaling ibalik. We guess okay na yan. Yeah. So, naka-align na siya. Tignan natin.
Yun, no? Uy, may nakalimutan tayo. Kayo po na nakaupo, subukan nyo naman. Alright. So next, isa-isahin na lang natin, what I mean, i-check na rin natin yung kanyang print head, no? Kasi ang nasabi ni client dito, mga kaibigan, is no blue. Syempre, check nyo purge, check nyo tong ink damper, kung lumalabas ba freely ang ink. Okay? So pump out nyo lang yan using a syringe. The next, nga pala, ang gamit nating solution panlinis is sa mga super barado, combination of cleaning solution and muriatic acid. Yes, let's just say 90% cleaning solution, 10% muriatic acid. So unahin ko tong i-check itong print head, mga kaibigan. Ay, ay, ay. So kailangan natin ng syringe dito. Syringe. Ito yon, yung sinasabi ko, mixture ng solution na meron tayo. 50%. Merong pure. So kargahan muna natin yung pure kasi kailangan natin to. Ba't naging blue? May laman kasi yan eh. So pure cleaning solution. And then yung mixture natin, let's just say, sabihin na lang natin 80% cleaning solution plus muriatic acid. Dito kukuha lang tayo ng konti. Parang ipapadaan lang natin sa print head. Kasi hindi pwedeng magtagal itong solution na to sa loob ng print head. Why? It's simply because bakit hindi may leak. Mayroong leakage yung host, palitan ko. Pure. Yan lang. So i-ready lang natin yan. Kuha lang ako ng lagayan, mga kaibigan. Huwag babasain dito sa electronics part. Pag nabasa yan at sinaksak nyo, nako, shorted head na, wala na tayong magagawa. Yun, kitang-kita, oh. Kompleto ang black, yellow, pero sa blue ang wala. Okay. Yan na lang muna. Yan. So, try lang natin sa pure cleaning solution muna. Again, kung nabasa nyo to, wag nyo muna siyang ilalagay sa printer at i-turn on.
Yan. Sinasabi ko na nga ba mga kaibigan, blue ang mahirap lumabas. May lumalabas pero hirap ang kulay blue. Yan o. So matigas siya and hindi buo. So blue, that's our main suspect. Gagamitan natin siya ng ating solution, ng ating formula. Okay, again, ang formula natin, konting-konting muriatic acid plus. So ito gagawin natin, papadaan natin itong ating solution, then followed by, or immediately, gagamitin natin yung ating pure cleaning solution. Ito, yung mixture, dire-diretso lang. Mas mapalambot lang siya. I can see progress. Sige lang, push lang natin. I can see progress. Pero yun, sobrang tigas talaga niya mga kaibigan, no? Yun, malakas. I can see progress. Pero sobrang tigas niya. Sobrang tigas niya. Haluan natin yung ating solution. Baka mahina yung solution ko. So may progress naman, pero mahina. Hindi niya napalambot ng maayos. Gamitan natin ng mas mabisa, mas powerful. Pwede rin naman kayong mag-pure na muriatic acid dyan. So ito, medyo mas malakas tong ginawa natin. Halos pure yan, kasi talagang pumapalag yung blue eh. So ngayon, try natin ulit. And there are some cases din na syempre hindi may sasalba. Wala tayong magagawa doon. This is just one way. I can see progress. I can see progress. Tuloy-tuloy. Sige lang, labas mo na lahat. Sige pa. I can see progress. I can see progress. Then bam, banatan natin agad ng pure cleaning solution para hindi ma-stuck ang init sa loob. Yun, so kompleto na siya. There you go. So kompleto na, and syempre magaan na rin siya. Yan. Complete. Yun, So ang gagawin natin, paistakan lang natin sa loob. Kargahan nyo lang ng solution. Yung punasan nyo. Shemperds. Yun. Paistakan lang natin sa loob. So yun, kompleto na siya mga kaibigan. That is our solution. Kung gusto nyong gamitin, pwede. Use it at your own risk. Yeah. Again, kuha pa tayo ng ating cleaning solution na pure, kasi hindi pwedeng hanggang sa mawala yung kanyang init mga kaibigan. Kung wala naman kayong solution, you may use clean water, clean, regular na water mga kaibigan. Yeah. So buo na siya. Yan. So again, para makasigurado tayo, patuyuan lang muna natin siya mga kaibigan. Then saka natin isalpak ulit sa ating printer. Then we'll perform 3 times head cleaning, or pwede rin namang 1 power cleaning. Then tignan nyo kung meron ng resulta. Okay, so update ko na kayo. At least nakita nyo kung paano yung pag-declog natin. Thank you. Update ko kayo. And I guess mga kaibigan, napatuyuan na natin. So gagawin na natin is ibabalik na po natin yan. And hopefully walang problema sa purge unit nito. Kasi kung may problema sa purge unit, nako po yun, magno-no print out yan. So make sure lang na hindi na siya basa, and make sure na hindi basa tong pin. Kailangan nyo rin punasan yan mga kaibigan.
So, one way to check it is to put it, then ilabas nyo para tignan kung may mga tira-tira bang ink dyan or whatsoever. So far, wala naman. And, yun. So, hindi kasi buo yung kanyang blue. Ayan. So, since simulation pa lang, okay lang naman niya na hindi pa ibalik yung screws niyan. Balik na lang natin later on. So, this time, alright. Testingin muna natin. Black, yellow, red, and blue. Let's just hope na walang problema sa purge unit. Lalo't na stuck din daw to eh. Pero yun, given talaga, sabi niya blue, hindi talaga siya buo. May barado. Yun. So tanggalin lang muna natin yung sidings niya para hindi hassle sa atin ang paglalagay ng kanyang scanner. Yan. Yan. So lagay natin. And then just like what I've said earlier, magpe-perform ako ng isang beses na pag power clean or 3 beses na pag head clean kung gusto nyo, para makita nyo kung merong progress. Make sure na merong sapat na laman ang tank. And check nyo rin ang kanyang what do you call this one? Check nyo rin ang kanyang waste pad. Baka mamaya mag-leak na yan kung nasobrahan nyo na prior ang pag head clean. So given lang din, pwede rin mag red blink siya. Given lang yon kapag magki-reset. Alright. So update ko kayo mga kaibigan, mag-perform lang po tayo ng head clean 3 times or 1 time power cleaning. Alright? So let's do this. And check na rin natin kung okay na ba ang problema niya na hindi na iniipit yung papel or hindi pa, 'di ba? Alright. So moment of truth mga kaibigan, 3 beses na head clean. Okay, so kachat ko kasi pasensya na kasi wala na akong extrang papel, pero makikita naman natin kung meron ng output and syempre kung okay na yung kanyang pagpiprint, kung hindi na siya kumakain, hindi na siya iniipit, kasi yun yung nakita natin kanina na cause na may disaligned. So 3 beses nag head clean. Okay, so check natin, test print tayo. So testingin natin kung na-solve ba yung 2 issues natin mga kaibigan. Kasi kung no print out to, ibig sabihin may problema sa purge unit. Yan, kinain naman niya. Okay. So far okay naman mga kaibigan. And so far meron naman na, na-solve naman na yung problema natin. Meron na siyang kulay blue. So dito kasi sa taas yun mga kaibigan eh. So yun, yung way natin to fix this issue. Thank you for watching. Solution natin ha, tandaan nyo yun.